Habang patuloy na binubuli ng China ang mga Pilipino sa West Philippine Sea, isang bagong pahayag ni Leila de Lima ang muling nagpagising sa marami. Dapat na raw tayong lumaban at hindi lang sa salita. But here's the real question. Handa ba talaga ang Pilipinas? O umaasa pa rin tayo na may tutulong sa atin bago tuluyang maagaw ang dagat na atin? Kasi, sa gitna ng mga flare na inihahagis ng China laban sa Australia, sa mga bagong barko at drone ng Philippine Navy, at sa tulong ng Amerika sa ating Coast Guard, isang tanong ang bumabalot. Magagawa pa ba nating ipagtanggol ang ating sarili? O huli na ang lahat? Ayon kay dating senador at ngayon ay kongresista Leila de Lima, China is going too far. All of those actions of the Chinese government, whether it's near a particular maritime fishery that we occupy, it has always been very concerning because we are dealing with the lives of the crew of the BFAR. Hindi na raw sapat ang mga diplomatic protest dahil habang tayo nagsiselfie sa West PHC, ang China naman nagko-construction. Blessed are you, O God, Father of our Lord Jesus Christ, of all races of the earth, and chosen of His public. Habang tayo nagdadasal, sila nagdidredge. At habang tayo ay nakikisuyo, sila ay nagnanakaw. Sabi ni de Lima, dapat maging mas agresibo na ang gobyerno. Hindi pwedeng pa-cute diplomacy habang inaagawan tayo ng kabuhayan, ng teritoryo at ng dangal. Sa totoo lang, ilang beses na tayong binangga, binulungan, binola at pinastos. Pero hanggang ngayon wala pa ring malinaw na pagbabago. At dito pumapasok ang mas malaking tanong. Bakit parang mas galit pa tayo sa mga Pilipinong nagko-call out laban sa China kaysa sa mismong China na umaagaw ng teritoryo natin? Habang pinag-uusapan natin ang harassment sa ating mga mangingisda, may isa pang insidente sa itaas ng South China Sea. In breaking news this evening, a Chinese Air Force fighter jet has fired flares at an Australian patrol aircraft flying the South China Sea. Isang Chinese fighter jet ang nagbato ng flares 2 beses sa isang Australian P-8A patrol aircraft. Unsafe, unprofessional, at borderline reckless. Kung ginagawa nila ito sa Australia, isang bansang may matinding depensa, ano pa kaya ang tingin nila sa atin? Hindi lang ito aksidente. Ito ay mensahe. At kung ang China ay ganito naka-agresibo sa mga banyaga, imagine kung gaano pa sila kabastos sa atin na mga kapitbahay lang nila. Australia protested. China answered, "You are in our airspace." Pero teka, kaninong airspace? The Paracel Islands are not even recognized internationally as Chinese territory. Ibig sabihin, kahit hindi kanila, inaangkin pa rin nila. So kung sa Australia nga, binabato na ng flare, baka sa atin, susunod rocket na ang gamitin. At dito napapasok ang mga white hulls ng ating kaibigan. The U.S. led Maritime Security Program, a 3-year program worth $2.5 million to strengthen the Philippine Coast Guard. Training, equipment, at maintenance support. May 110 kurso sa US at 60 naman dito sa Pilipinas. Magandang balita, oo, pero alam mo kung anong mas totoo. Walang bansang kayang ipagtanggol ang Pilipinas, kundi ang mga Pilipino rin mismo. Ang Amerika, Japan, at iba pang kaalyado, maaari tayong tulungan. Pero hindi nila isusugal ang buhay ng kanilang sundalo kung hindi rin natin kayang tumayo sa sarili nating paa. Kaya nga sabi ng US Ambassador, "Together, we will ensure these waters remain safe and open." Pero ang tanong, together nga ba?
O tayo lang ang patuloy na nakatayo sa harap ng panganib habang sila ay nasa likod lang ng kamera? Habang nangyayari ito, isang tahimik na pagbabago ang nagaganap sa Subic. Doon, sa ilalim ng asul na langit, ipinakilala ng Philippine Navy ang kanilang bagong toys. Mga unmanned sea drones mula sa Amerika, tinatawag na Mantas T-12, at ang mas malaki nitong kapatid, Devil Ray T-38. Mukhang simpleng barko lang, pero ito ang laruan ng mga bansang marunong lumaban ng matalino. Hindi kailangan ng malaking fleet para lumaban, kailangan lang ng utak at diskarte. Ito ang tinatawag na asymmetric warfare, kung saan hindi mo kailangang pantayan ang lakas ng kalaban, ang kailangan mo lang ay mas maging tuso. Ayon kay retired Rear Admiral Romel Ong, you can win against a major power without having a navy. Totoo yan, Ukraine proved it. Walang malaking barko, pero nakapagpabagsak ng Russian warships gamit lang ang sea drones. Kaya kung kaya ng Ukraine laban sa Russia, bakit hindi natin kaya laban sa China? At may twist pa rito. Ukraine and the Philippines are already planning a joint drone production deal. Isipin mo yan. Mula sa digmaan ng Black Sea, posibleng magturo sa atin ng Ukraine kung paano maging mas matalino sa West Philippine Sea. Habang ang iba, nagpapayaman sa West PHC, tayo sana matutong magtanim ng teknolohiya. Pero kahit gaano kaganda ang mga plano, kung wala tayong political will, mauuwi lang ito sa press release. Totoo, may mga bagong barko, bagong programa, at bagong alyansa. Pero kung ang ating gobyerno ay mananatiling duwag o mas malala, nagpapakasarap sa kaban ng bayan, lahat ng ito ay magiging symbolic display lang. Sa totoo lang, ang tunay na laban sa West Philippine Sea ay hindi lang laban ng barko, kundi laban ng isipan, tapang at direksyon ng bansa. Sabi nga ng isang dating sundalo, in modern warfare, size doesn't matter, strategy does. Ang Pilipinas, maliit man, ay may puso at katalinuhan para lumaban. Ang tanong lang, gagamitin ba natin ito bago tuluyang lamunin ng dagat ang ating dangal?